Mayong buntag, mga iligod mga kaunti paminaw. Dini sa atong pinalanggang lungsod sa Calamba, Misamis Occidental Philippines. Ani ako diri sa unang higayon, hatod ni ining ipadayag sa Ginoo pinagi sa iyang katuyuan sa rightly dividing the word of truth. That is the Mystery Heavenly Program. Ipadayag nito sa ka-apostol na ang apostol sa mahintil ba si Apostol Pablo. Ganoon na ng tugot. Pero ang atong pagsugod ini, magpaila ako sa pangalan. Ako si Ninchi Shannon, matawag ko ninyo na ate. Ninchi, nanay Ninchi, kay ilara naman ako edad. Pero dili ako langyaw diri sa Calamba, hindi ko na tao. Ya sa akong sa barangay Kalaran, di ako na tao. So, kining atong programa, matag Sabado, alas 8 sa buntag, matag Sabado, dini ka sa DX PM FM Radio 102.9 o akong yangyo na ang matag sa ang mga dalunggan nga kinahanglan kining napaminaw kining mensahe alang sa matag usa langit nun nga mensahe o usa kini ka pagtulunan nga dunay panaglahi kay ang atong Ginoong magbubuhat sa langit o sa yuta aduna nay panaglahi sa iyang pagmugna sa kalibutan, langit o yuta. Lahi na siya. Busa ang atong pagtulunan, rightly dividing the word of truth sa kini ka instruction sa 2 Timothy chapter 2:15 kang Apostol Pablo na napadayag, study to show thyself, approve unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Unsay mensahe ni ana? Ang pagtuon sa Biblia, nagasumikat ka na sa pagbahin. Dili ta mo ditso og basa kay dili nobila ang Biblia, dili ta mo basa nga hotdog kung dili tan-aw no kinsay gipadaygan o kinsay gika istorya sa atong Ginoong Diyos nasa pagbungga sa kalibutan o sa iyang mga katuyuan gikan sa iyang pagmugna o hantod aning mga tutua aron dili ikaw nga hatod sa kalibog tawag ka na sa English nga confusion, not dividing the word of truth, mo sago ka na sa walay kasiguruhan nga lokasyon. So ang destinasyon sa tao aduna kini panaglahi, adunay langit o adunay yuta. Adunay duha ka grupo ang Dios nga iyang gimugna. Grupo sa iyang mga katawhan gitawag kada mga Hudiyo, Diyos. O dunay laing grupo gitawag kada Gentiles. Kinsa man sa kana sa Binisaya mo mga hintil. Kana mga Hudiyo walay sambog ng dugo ana. Dunsay nga Hudiyo na tao dito sa iyang pinili nga nasod pero dili mao nga kanang Israel karon kay naputong na siya sa dealing sa Ginoo. Wala diha ang Israel of God. Tumaw lang ka na paghuman sa rapture. Kanang ilang ministro diha, kanang binaminitayan hayo, walay dealing sa ang Diyos karon sa Israel. Bisag magkagubat pa sila, wala diha ang Ginoo. Kung kay naa siya programa nga gipadayag, nahimo ka ng kahayag karon panahon na. So karon atong pagtunan diri verse to verse. Magsugod kita sa
libro sa Genesis kay kung ulit-sulit sa data ng mga bersikulo, muli lang ito makabot ang katuyuan sa Diyos nga nang gimugna niya ang langit o kanyuta. Ngano, ang yuta atong nasairan nga dunay duha ka, dunay magtiayon si Adan o si Eva. Muna ang iyang pagmugna sa yuta, kini atong tinuod karon, di mugna na sa Diyos, dina na sa Genesis 1, versikulo 1. Sa sinugdan, gibuhat sa Diyos ang mga langit o ang yuta. Mga langit, di ba? Ang langit, di ba, hinagtulot, kaklase. Unang langit, kadawang langit, ikatulong langit, ikatulong langit, diya na ang trono sa Diyos nga magbubuhat. Ang yuta, mo kanay giandam niya, ipapuyan niya atong mantiayon. Yan ang gimugna ang tao, new created man and woman sa Genesis chapter 2. Una niya ang lalaki. So ang lalaki, doon ay katuyuan ng Diyos, kanang mugna ang lalaki, kay ang iyang plano ni anak, mao ang pagpasanay sa gidaganon sa mulutyo sa pagyutaan. So di man mahimo ang lalaki lang. So gahimo po siya o laing nga gamot na po siya o isa ka babae. So that there will be complete union of male and female para maka-create og laing nga tao nga nanay kalag. So ang mga pagkanay sa heaven and earth, gipaagi na sa pagbahin, bahin sa Ginoo ang universe. Kung sa ang mga elements thereof, bahin niya o ang adlaw o gabi, iya pa nang ibahin. So doon na ipagbahin ang Diyos sa heaven and earth. Mo kana nga itong ipasabot din sa atong rightly dividing the word of truth. O muna sa tanan, ang atong headquarter, aning atong pagtulunan, dito po nagikan sa Amerika. So that is in Garrettsville, Ohio. So dito po dili paingon nga dito ang sumikat. Kay kining Biblia, kining bulato ni Pablo, year 33 AD siya gitawag sa Book of Acts, chapter 2, verse chapter 9, verse 15. Mukha na ang pagtawag ni Apostol Pablo, kagikan po siya sa grupo sa mga parisyo ng mga Hudyo. So di patamanlaktod ni anak, kay dili pamanta sa katuyuan sa Diyos sa iyang pagmuna sa kalibutan. Diri sa Genesis, ang Genesis chapter 1, alang sa creation, ang Genesis chapter 2, pag-create ni Adan, dayon, doon na siya ipadalan pa siya o sa kababae, name Eve, ipapuyot sila sa paraiso, garden, in order to atiman sa resources ng mga niyog na sa Ginoo. Because of the weaknesses na may kakulangon ang tao, nahulog din sila sa sala dito sa garden. That is the sin of disobedience to the instruction. Sila ang taang unang instruction sa Ginoo, simple instruction na kapahulog ng sala sa tibuok kalibutan. Unsa kani ang instruction, ingon siya Adan o si iba nga kaning kahoy, yun ay kahoy nga dako dito sa paraiso, ang bunga niini ayaw mo pagkaon kasi gayon nga mong kaon nga niini kamo mamatay. Unsa man ang kamatayon? Spiritual separation. Maputol sila sa relasyon sa
Ginoo og sila makapamanong na sila og sala. Ang pagkatinod anay aduna na sa wala pa mamuda si Adan ug Eva, aduna ni dakong pagsupil sa mga being, sa mga dunay angels na nahimo kana silang mga sumusunod ni Lucifer. Si Lucifer sana siya gitawag siya bitoon sa kabuntagon kay dagaan siya dagang hiyas sa Ginoo. Nahimo siyang masupilon, nagrebelyo siya sa Ginoo, nagdala pa siya grupo. Muna ang langit karon nahimo ka ng na hugawan ang langit. So, doon na ka lugar na hugawan na ang kalibutan tungkol sa sala ni Adan ni Eva. Sunod-sunod ang kalapasan, mga tao nakasunod sa kalapasan tungkol sa dugo ni Adam, nasunod sa mga tao tigo kalibutan mo karon nagkaraiya na ang mga tao din nga nagpuyo sa yuta. So ang yuta kinahanglan ka na nga ma-restore, mabalik sa kamot sa Ginoo. Kaya kaning yuta karon ang pasulabi niini mabasa nato sa Ikaduhang Korinto 4, basahan nato sa Bisaya kay atong pagtulunan aduna man tay pasikaran nga bersikulo. Ikaduhang Korinto 4:4. Mga kani ang kahintang sa mga tao karon nga sinalipdan ang mayong balita sa ilang paghuna-una. Sa ilang pagkabutang kay sala ni Adan ug Eva na transfer sa mga tao, ang mga huna-huna sa mga dili magtutuo kanang walay mga Kristo. Ilang ampo Kristo pero wala sila sa linya sa panguna-una sa Ginoo. They are against the rule. Na may lagda ang Ginoo nga gikan sa Biblia. Sa ilang pagkabutang, ang mga huna-huna sa mga dili magtutuo gibutaan sa Diyos niining kalibutan, the God of this world. Aron sila dili makakita sa kahayag sa maayong balita, himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Diyos. So wala din sila kailang Ginoo. So ang mga hindi kiniha, bisang nga ang mga Hudiyo nagsupil sila. Dini nagsugod ka na diya sa pagsugod sa dispensasyon. Dispensasyon nga ni makana ang pagparayag sa Ginoo sa lain-lain ng mga katawhan sa Biblia. Ang pagtawag sa mga Hudiyo inaagi sa linya sa henerasyon ni Abraham, Genesis 12. Laktod lang kita ni ini apan ang atong katuyonan ni musangkot ta sa kaluwasan nga anaa sa panaglahi sa yuta o sa langit. Panaglahi ang kaluwasan sa naasayn sa kayutaan 12 kana ka apostoles o sa kaning sa langit non heavenly program. Dito ka na napadayag ni Apostol Pablo. So, kinsa ang nagabuta ng kalibutan ha? Mga kana ang God of this world. Wala nila makita. So, ang kaluwasan ining langit ng lahi ini, kay walay baptismo ning langit nun nga kaluwasan espiritual nun. Ang baptismo walay tubig ni ini na halangkod. Tungod kay kanang sa yutanon, pagtuo ka na nga sagulan o binuhatan. Faith plus works, ikakita ka na pinagi sa fleshly nga sa mga Hudiyo. Sa mga Hudiyo, sa may nahitabo kanila, biyaan nila ang Diyos tungkol sa apostasy, ang Diyos nga magbubuhat ilang ibiyaan, muna sila naputol sila sa Diyos, o nahimo silang unta sila ang
gitawag ka ng bride ni sa Godfather that is found in Jeremiah, asawa sa Ginoo. Katong magbubot, pili ko sila ng mga katawhan. Apan unsang hitabo, nagsimba sila laing Diyos. Mga kananitabo na sila, naputol sila sa grasya. Ikadwa pa yun, nagsupil na po sila, kay ipadalan sila daghang mga propita, mga Hudiyo, ilan ipamatay. Gikan pa gani dito sa panahon ni Moses, sa itabo dito sa wilderness, doon na nato gimugna ang Diyos ay kanila nga sila magsimba na sa wilderness. Ipadalan sila kasuguan ni Moses. Nagimo man sila nagimo din sila Diyos kay influence sa mga pagano. Kana mga pagano, dito po na nagagikan sa Babylonian, Babil, na ang gihapon diri sa Genesis. So, gikan sa pagmunta sa kalibutan, ang sala ni Kuyanak, tungod ni Adam ni Eva, isumpay-sumpay pa gina, mo kato ang after Adam and Eve, doon na patoy sala na po sa first murderer, si Cain, patay niya ang iyang igsuon si Abel, tungod sa kasina. So, another sin na sad. Another sin na po ang namamumuno. Unang namumuno si Cain. Nga, sunod nilang Adam and Eve, doon na pa siya yung mga anak. Unya namugna, diyan na po si Noah. Panahon ni Noah, lahi na sa itong padayag sa Ginoo kang Noah, tungod sa nakita sa Ginoo nga dautan na kaayo ang yuta, ilaglag ang yuta, inaagi sa dakong lunok, tibo kalibutan, kulay na bilin nga mga tao ang panahon nga. So, sila, sinuwa na, pito na silang nabilin. Tungod kay ipagama sila sa Diyos nga amahan o arka. So karon na mensahe ini. Ang kaluwasan dito sa Garden of Eden, wala dawata ni sa Ginoo ang pagpakita ni Adam and Eve nga nagsalina sila igira, mo kato ang ilang pamasin-basin kung sila maluwas pa sila sa ilang pagtabon sa ilang sala, inaagi sa kahoy igira. Adiyan man na mabasa nato sa Genesis 3. Mabasa nato ang salina nila sa kahoy igira. Dili sa 3, basahan nato sa 3 city. Pag nangabuka si Adam og iba ni. Pag nangabuka ang mga mata nilang duha, ug sila naghibalo nga sila mga hubo, ug nanagtahi sila sa mga dahon sa higira. Itapunan nila ilang lawas kay abi nila dawaton sa Ginoo to ilang himo. Nanagbuot og mga tapis alang sa ilang kaugalingon kay niabot naman ang kahilas sa ilang una. So dirty mind, niabot na ilang konsensya na daot na. Tungod sa sala, inana sa ang tao karon. Ang sala, mutapot ka na sa konsensya. Dili na magani na madala o ginusol. Ang Diyos ay makahimana ang langgi mo. Wala, gitawata sa Ginoo. Inana, kita ang sala. So, unsay gihimo sa Diyos sa Genesis 3, bisan pag unsaon nimo pagay pasaylo, dili na madawat sa Ginoo. Kay lahi ang iyang pagpasaylo sa tao. Ato gyapon ang tun-an ang pasaylo nga gikan sa Ginoo. So karon diri sa Genesis 3, unsay gibuhat sa Dios aron ang kaluwasan gikan gid sa atong Ginoo. 3:21. Og si Jehovah nga Dios nagbuhat alang kang Adam ug iyang asawa mga sihina nga panit ug iyang gibistihan sila. So ang Diyos na ang makahimo ni anak pagbisni o pagkamataron sa tao. Nagpatay ang Diyos sa ka mananak ang dugo
nataplak og kapel. So ang kaluwasan diha gyud nang sumikat sa dugo. Pankana usa lang na kahulagway nga dunay bugtong nga anak nga ipakatawo sa kalibutan alang sa pagtubos sa kasalanan sa tao. So diha ang kaluwasan sa Dios karon panahon na nga ang tao maluwas pinaagi sa pagtuo nga dili na nga nahasulat sa 1 Corinto 15 atong basahon ang kaluwasan karong panahon na ha, tungod kay ania karon sa panahon sa grasya dato no kabahin ang kapanahon na ang Dios mo kana ang miagi time past ang miagi sa Hudiyo kana aduna kana gi mo kana gitawag og panagna prophetic earthly program mo kana ang sa kabahin prophecy ang Biblia alang sa mga Hudiyo. Ang katungaan na mo kana gitawag og batnaw ang kaluwasan ni ana lahi. Batnaw age of grace dispensation gipadagag ni Apostol Pablo. Ang human sa rapture ang masunod na ana mo kana gitawag og ages to come. Ang mabilin sa rapture diyan sila dikit diya sa mga Hudiyo. Faith plus works, mabalik na usab ng pagtuo nga dalang buhat aron ikaw para ka na sa kingdom gospel. Paghari ni Kristo, iyang ibalik ang iyahang gingarian diri sa yuta dito na sa Israel, new Israel of God. Ang mga Hudiyo ni ana, mga lunsay ng Hudiyo ay sagol. Dili kay Hudiyo nga nasagulan og hintil nga dugo. Lunsay nga dugo nga kaliwat. Naa sa 12 ka tribo sa Israel. Kana sila kung kinsa ka nang nagasunod kag Kristo misayani nga dili sila mo marka sa Antichrist sa mo ka na ang harian ni Jesus Christ sa 1,000 years. Walay hintil, ang hintil lahi ang programa. Hintil man kita, di man ta mga Hudiyo. So dirita sa age of grace manukad sa kaluwasan. Unsa ang kaluwasan niini? Kay ang kaluwasan nani dili mabasa nato sa ikaduhang Korinto ato ning laktod, pero sige lang kay matag programa ato gyapon ipasabot ang sinugranan. Di nato nabalon kay diya man nagsugod nganong dunay panagbahin langit o ang yuta. So kini ang gipadayag sa langit nun nga programa sa Ginoo ginago kini. Wala kini gipadayag pagmugna sa kalibag gitago na sa Ginoo. Ato sa masahon na ang kaluwasan paghuman nganong nahimo kining tinago. So 1 Corinthians chapter 15 bigyan lang sa Bisaya na to pasahon verses 1 to 4 kani ang kaluwasan pagduo og saligan kang Apostol Pablo kini yang isulat mga isuon botong ipahinumdum kaninyo ang maayong balita nga atong giwali si Pablo niha Apostol Pablo kaninyo nga inyong gipanagdawat nga niini na nagbarog kamo karon ug nga pinaagi niini kamo ginaluwas kung inyo kiningkuptan pag-ayo ginaluwas ha dili magdadua gawas kung tapawra ang inyong pagtuo. Nauli kaluwasan kong gaduha kay napa may giyuftan nga reliyon, napa may giyuftan nga karaan nga pagtuo. So wala. Gawas kanya na, dili na matapaw yung pagtuo. Sunod ka sa grasya nga kaluwasan. Grasya kini. Sa ikatulo. Kay gihatag ko kaninyo, ingon nga labing nung nanon, ang nadawat ko usab nga si Kristo
namatay tungod sa ato nga sala sumala sa kasulatan. Gilukat ka sa Ginoo sa iyang kamatayon. Og siya gilubong, gibayran ang imong nga sala. Og siya nabanaw sa ikatulo ka adlaw sumala sa kasulatan alang sa imong pagkamatarong. Sa English ka na, you are justified na tagaan ka o justisya nga dili ka na kundi dili ka na hukman. Roma 8:1. Now therefore there is no more condemnation those who are in Christ Jesus. Kaya nga no, nituo kay misalig sa death, burial, and resurrection. Walay ba ana nga pagdawat, gituhuan na nimo kinasingkasing nga pagtuo. Kung sa ba na, works na siya, performance-based na siya. Munang wala diri ang isa-isa sa kamot. Wala diha. Bible baptism ko sa una pero wala na ko anak kay nasabdan na nako ang Age of Grace program. 58 years ko sa Bible baptism na dili nandiyo ko sa Batnaw. Apostle Pablo kasi siya may gipadaykan sa Body of Christ nga madala sa rapture. Age of Grace, madala sa rapture, basahon nimo Body of Christ from the book of Romans to the book of Philemon. Diya ang instruction na kuha nimo ang rightly dividing the word of truth. Sa minitable sa Hudiyo, kani mga Hudiyo, dako unta ang ilang dako kayo ang coverage nila sa Biblia. Could you imagine from the book of Genesis to Malakay, ang Diyos niya na, the God Father, siya gid ana pahilo na gid kanila. Kaan paginag mga signs and wonders dito sa pagkuha nila sa Egypt. Ang mga Diyo, gikuha ni Moses, ang kanila, dudua. Padala pag mga prophets para mapadayag pagid ang gugma sa Diyos, wala gyapon. Ang ilang temporary nga pagkuha sala, katong mananak, dugo, ang dugo, matay ulan nila, mananak, pero good for 1 year, expired gapon, o balik ka sala. So every year sila magpapatay o mananak in order to atonement of their sin. So, wala, clear gapon to, kay ang iban manggidala mga mananak nga dagang tatsa, nanginukaon nga mga nananap, di manadawaton. Ang atong Diyos is a holy God. Limpyo kayo ang nananap nga dalon. Aron iula. So, mo ka to ang figure about the purpose why Jesus Christ came to Israel. Nganong niya na nganong gipakatawo ang Jesus Christ sa Israel? John 1:29. Si Juan the Baptist, that's the last prophet of Israel. John the Baptist, last prophet of Israel. Siya na una pag-introduce ni Christ sa Israel. So rightly divide man kita, walay hintil ani panahon na, walay body of Christ. Kanang hintil, lahi na siya. Kay ang hintil ani panahon na, tanawa na ang sitwasyon sa hintil. Basahon sa nako ni hinungdan na ang Kristo nagpakatao sa yuta. Sa pagkasunod na adlaw, Juan 1:29. Iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya o siya ingon, tanawa kana ang kordero sa Diyos nga magakuha sa sala sa kalibutan. So ang Hesus Kristo, gitawag ka na siya kordero sa Diyos aron pagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa mga Hudiyo pa ang giuna, apan sa mga hitabo sa mga Hudiyo, ilang gisalipay ang Ginoong sa Kristo, ilang gipalansang sa cross. O sa nakato kadako kayong sayop nila, mga parisyo nga nailam sa tradisyon sa kay Moses, mga sadisyo, o
uban pa, kay nailawom sa hintil ang ilang lugar, ilang atong mga kadaguan, mga hintil na to silang taga-Roma, nga ilang gobyerno, ang mga Hudyo, submit sila sa mga hintil. Ang sumay na itabo, mga kato ang transition nagsugod sa Book of Acts. Ang pagkayab ni Kristo, human siya nabanaw, diri na, yapang gibilin pa niya ning yang trabaho sa wala pa gani siya mabanaw. Kini alang sa mga hintil, dili kuni sa body of Christ. Walay gitagang hintil aniha, Mateo 28:19. Walay hintil ani gitaga ani nga sugo. Busa pa nako kamo, mga 12 apostolis ang tagaan ni. Walay hintil, karon daghan kay nga sunod ani nga abi nila mo kini Great Commission. Pero dili sa body of Christ, grasya ang pagpadagag sa gospel of the grace of God. Grasya ang kaluwasan nga pagtuo. Usa ka na gagasa, kaluwasan. Kaniha, yung sabtong, sa Hudyo kini nga instruction, busa panakaw ka mo, o himuan ninyong mga tinunan, ang tanang kanasuran sa kingdom gospels, sila may gitugyan na ni tibok kalibutan mga Hudyo. O pamautismo, kani tubig nga bautismo, kay mo kini free ba nga naginuso ang tao mga Hudyo. Pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Nga, tungod kay kini kasuguan, faith plus works, 20, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugot kaninyo o tan-awo, ako magapan kaninyo sa kanunay hantod sa katapusan nga kapanahonan. Atong subayon ni sa Marcos 16, kay magkapareho kini sila disi sa synoptic nga verse, magkapareho atong basahon. Kay ang Mateo, Marcos, Lucas, Juan, kini mga libro alang sa prophecy sa mga Hudyo, dili sa mga hintil. Lawi man ani magbasa, pero for learning na lang. Aron kasayuran na lang, no? Na yung mga hintil, gabasaan ni kasayuran na lang. Pero di mabasi sa iparehag sa Ginoo sa alang sa body of Christ, alang sa langit. Kailahi ang destinasyon ani. Kutob lang sa territory of our Lord sa yang Israel, nasod. Walay labot ng hintil ani ha, walay labot ang hintil. Marcos, daghang nga nangasayop ali, tungod lagi sa way rightly dividing ng ilang pagtulunan, sayop kita nilang pag-interpret sa Biblia. Marcos 16, kinahanglan nga, ikaw nga, nagasang nga ininging ng gospel sa earthly program, duha ka klase nga, luton sa Ginoo, earthly program o heavenly mystery program. Marcos 16, 15, basahon nato kini ha, hinsaya dapat atong bersikulo. Atong basahon sa Marcos 16, 15, siya ingon kanila sa 12 ka apostolis. Ang nangulo ani si Pedro, Apostol Pedro. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan, ug ibali ninyo ang maayong balita. Kingdom gospels kini, dili kini sa body of Christ. Iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibok nga kabuhatan. Ang mituog mo, magpabautismo luwas, ilaha kini sa Hudyo. Apruiba ka ng kaluwasan ka ng ilang pagpabautismo sa tubig. Kay repentance na, baptism to repentance. Pero ang dili sa body of Christ, ang repentance sa change of mind, to believe and trust in Christ. Dili ra sa baba, ibsa nga Ginoo nga na-repentance, dili man to nga nakasala ang Ginoo. Yang
Pasulan nga ngano nga nagnuma siya mga tao nga mahimo ng malaglag ra mga tao kayo sa impyerno. Kay gani ang mga tao nga gikan kang Adam ug Eva may impyerno man gid na. Mo kana ang iyang walay tao pero tungod sa kaluoy. Grasya sa Ginoo ang tao magkabot og kalawasan. Gasa sa kana kagasa karon panahon na nga imo ka ng tuhuan ang pagkamatayon, paglubog, pagkabanaw, aron ikaw magkabatong gagsilyo sa balaang esposado. O kining Marcos 6:15, magauban kini og gahom, na kay gahom. Ikaw nagdalag misaya niya na may gahom sama nini sa mga apostolis nga 12. Magalunod kini sa maong ilanan. Ilanan nga ikaw tinawag aning kingdom gospel sa alang sa yuta. Pagulaon ng mga yawa, kanang mga signs and wonders, kanang mga masakiton, imong ayohon, pandungan, mga ayo sila, makapabanaw sa patay na ka ba ini, nagdala ka sa mensahe sa kingdom gospel, nagasangyam ikaw sa walay pagbahin, not rightly dividing, munang libog ang mensahe. Di man ka makapagula og yawa. Nya, magkakupot sila mga bitin, dili mga malala, dili sila madutlan, o bisa kung sa'yo mga hilo, dili ka madutlan, dili mga madaot. Kung wala kay gahom ani, dili ka magkawali sama sa may malita. Kini alang lamang sa Hudiyo. Wala ka na hatag karon nga gahom. Kaya naputol man ang Hudiyo. Niya diri sa Roma. Basaw na to ha, Roma 11. So, daghan nga sa'yo lagi ani pagsabot sa Biblia. Roma 11. Sa minaytabot sa Hudiyo karon. Roma 11:25. Basahin na to. Bisa nga sa English na to, ha? Kay pag sa English, dito sa Romans chapter 11, verse 25. So, alright. For I would not, sa English niya, for I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery. So, ang atong programa, this is called Mystery Heavenly Program. O kato ang iskutan sa 12 Apostolis, Matthew, Mark, Luke, and John, prophetic earthly program. Kutob na na sila sa yuta, dili madala sa rapture. Kaya lahi man ang ilang programa, lahi ang kaluwasan, lahi pod ang ilang destinasyon. Kingdom Gospels alang sa 1,000 years. O dili madala sa rapture ka, ang madala sa rapture katong mupuyo sa langit, dili na mo balik sa earth. Dili na mo balik sa earth. So na sila dito, they are citizens in heaven. So karon masam na to. Lest ye should be wise in your own conscience, that the blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. So there is the difference, there is division of Israel and the body of Christ. Gentiles, lahi ka na sa mga Hudiyo. Lahi kini sa Hudiyo. Unsa may position sa mga Gentil kung dili maluwas. Kini, ikaw kini. Ephesians chapter 2:12. That at the time ye were without Christ, na religion pero wala Kristo. Being aliens, kay wala may rightly dividing ang imong na sagot nga pagtulunan. So wala diha. Being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise. Wala kay pakigsaad na dawat sa Ginoo kay mga Hudiyo ra may gitagaanan na nga mga pakigsaad sa territory.
Our Lord is concerned about His own territory, Holy Land. Having no hope, walay paglaom, di madala sa rapture lagi. Having no hope, and without God in the world. Na, may tabo. Without God, dili gihapon. So you'll be left behind sa rapture. That is 7 years great, 7 years more tribulation, ang dili madala sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, 17. Dilin sa yuta. So, unsay nahitabo? Ini mga hintil nga dili madala. So, basahon lang ninyo ang Book of Revelations. Na diha ang mga Gentiles and Jews nga madala sa Age of Grace nga disposition nga rapture. So, unsay nahitabo karon? Ang kaluwasan, Romans 11, verse 11, I see then, sa English sa Sadahan, have they stumbled that they should fall? Ang mga Hudiyo na hagbong sa grasya. God forbid, but rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles. Napalhin sa ang kaluwasan sa mga hintil. Nga mga hintil na dunay pagtuo sa kamatayon paglubong o pagkabanaw, nahimo silang sakop sa lawas ni Kristo o nasilyohan sa Balang Espiritu Santo kay napalit sila sa bilihong dugo ni Kristo Jesus. Huwag ka na ha ang programa sa Heavenly Earthly Program. Transition ang Book of Acts. Kaya naman ani na ako nang salaaga ni na sila sa Pentecost na subay. Wala na, turon ng tungura, kay wala na ang Pentecost karon. Kaya na-ritso na kang Apostol Pablo, panahon na sa 12 Apostoles. Ang ilang klase sa ilang kaluwasan nili sa Acts Transition na buhat 2:38. Basahon, pili ko na ito basahon kini sa ang Bisaya. Balin-balin lang ta, English, Bisaya. Kay aron mas klaro po, no? So, buhat 2:38, basahon na to. Kay ang atong oras ani mahumanta alas 9. So, kamay na lang ang atong oras. Kamay na lang sa ka-oras kini. So, atong pasalamatan atong Chief Officer my manager diri sa DXTM, Sir Tadong Malayaw. Mo kana ang atong salamat sa Ginoo nga gipahangyo kita sa first program karon. Thank you Lord sa blessing nga imong gipadangat ani unang programa sa Grasya, Age of Grace, rightly dividing the word of truth, niya sa dispensation, revealed to Apostle Paul, our apostle to the Gentiles. Walay 12 apostles din nga, wala tayo 12 apostles gibasihan. Kay dili na mo atong instruction. So, basahan nato sa ang klase sa kaluwasan nila sa Hudiyo. Doon naman sa gisigutan ani nga mga hintil nga gigitad sa mga Hudiyo, ang sila na yung Hudiyo, mga proselytes. Pero dili daghan. O hindi sila sa Messianic kind of salvation. Pero wala naman na karon. Kay naputol man sila, napudili ang versikulo nga lang naputol sila. Bilang gisalikway ang Balang Espiritu Santo. Buhat 2:38. Basahon nato kini. Og si Pedro, mitubag kanila. Kailangan ang tanang kaya mga diyo na igo man sila kay ginan man ni Pedro. Pasugid, Kamu ang namumuno sa atong sa Misaya. Wala niya tuwi. O gisakitan sila sa ilang kasing-kasing. Na sila man ay nagpalansan sa Ginoong ni Kristo nasa Turin City. Sa ilang pagkadungog, hindi naman Pedro nga. Kamu mo ay nagpalansan sa Misaya. Gisakitan sa ilang kasing-kasing. O si Pedro Apostoles, ang mga Hudiyo namutan na. Ang mga igsuon sa may among pagkabuhaton. Nagulakas sila sa ilang mga
nabuhat sa ilang katigulangan. Pag ginulusol ka mo, karang ginulusol nila mo ka na ang faith plus works. Ila ka nang ipahatag prueba. Mo ka niya ang prueba nila na sila na ginulusol. O pabautismo ka mo, ang matag sa kaniyo. Sa ngalan ni Hesus Kristo, tungod sa kapasayloanan sa inyong sala, o madawat ninyo ang gasa ng Espiritu Santo. Mo ka na ipadayag nila sa lawas nun, nga bahin. Mo ka na ang practices karon nga magpadayag sa inaagi sa tubig sa bautismo. Apan ni sa body of Christ, unsa man ang sa body of Christ. Atong basahon gyapon niya sa uno, hapit na tayo, 10 minutos na lang, pero ito ning i-cut, aning na versikulo sa unang Korinto 2C, 3C, na dinita mga tapos, ngayon, atong isutan, ang ngano kining inani ang kalag, sa kining ka-espirituanon, ang kalag ninyo mao kini ang gihimo sa Ginoo. Unang Korinto 12:13. Kay pinaagi sa espiritu kitang tanan katong nito o misalig sa kamatayon, paglubog, pagkabanhaw, mga Hudiyo, mga Kristyano, mga Ulipon, mga taong gawas, na bautismo ngadto sa kalawas, gipatuhok o kitang tanan gipatuhok ug usa ka espiritu. So, manay gitawag og body of Christ. Giusa na na, body of Christ. Then, 27. Kamo, mao, Una Korinto, 10:27. Kamo, mao, katong gipatawag, dunay connection sa mata usa, mao ang lawas ni Kristo. Dili ni siya buildingan, dili ni siya building. Tuwa ni sa langit. Langit nang kini. Fellowship, dili sa yuta, ang mga tao nga dito o sa kamatayon paglubog kapag mag-fellowship gihapon ini. O ang matag usa hulat pata sa rapture. O ang matag usa kaninyo bahin ini. Ang sa iglesia gipahamutan sa Dios unas tanan mga apostoles sa daang tugon, ikaduha mga propeta, ikatulo ang mga magtutudlo. So, basta manuntanan mo nga lang kung babae ko nagwali-wala man ko, nag-share ko sa gospel, tunggay mga gulang-gulang na babae, Titus 2:3, may mo kini silang teacher of good things. O masig kabubuhat, magbubuhat kauban ni Apostol Pablo sa iyang paglakaw, pagkailap na ining maing balita dito sa kalain-laing lugar dito sa outside Israel. So karon i-review na ko ang kaluwasan. Ang kaluwasan nato espirituhanon hatag kana sa unang Korinto, pagtuo, pagsalig na si Jesus namatay sa iya sa natapos niya nga buhat sa cross, namatay, lubog, nabanaw sa ikatulog ka adlaw. Dili kani pagtuo nga nag-uban sa buhat, naluwas ikaw pinaagi sa kaluoy sa Diyos, kaluoy sa Ginoo. Titus 3:5. Ikaluyan ka sa Ginoo, aron ka maluwas kinuha kay pagtuo. Nasiliwan ka sa Balang Espiritu Santo kay ikaw, timaan nga ikaw tagalangit. Pagkabot sa rapture, karap may tanawon, ikaw na nasiliwan ka ba sa Balang Espiritu Santo. So, masiliwan ka kung anak ka sa kaluwasan sa grasya. So, Tito 3:5. Itang tanan, yang kaning nito sa kamatayon, paglubong pagkabanhaw, kita iyang giluwas dito sa mga binungatan, nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kundi tungod sa iyang kaluoy, inaagi sa pagrugas sa pagkatapos-usap ug sa pagkabago diha sa Espiritu Santo. Doon na ikabaguhan. O ikaw na yung kanang bagong binuhat. Ikaduhang Korinto 5:17. Any man being Christ, you are a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new.
So, dini kita matapos, so, at kita salamat sa Ginoo sa atong Bible study, rightly dividing the word of truth in the mystery heavenly program, Age of Grace. But now, salamat Ginoong Kristo sa kayunan na unan pag-share sa gospel diri sa radyo DXTN. Salamat. Naot na ang naminaw karon sa umahigayon. Ipabalik sila sa sunod kay ani dinhi ang gil sa Holy Spirit sa may matag sa misalig sa pagtuo sa kamatayon paglubong pagkabanaw kang Ginoo si Kristo aron sila sa makabaton sa kaluwasan, makabaton usab sila sa silyo sa Banal Espiritu Santo, magatubo sila because of your instruction in 2 and 1 Timothy 4, to have all men be saved and come unto the knowledge of truth. Salamat kanimo Ginoo ni Kristo. Ikaw magapanalangin sa mga tao nga hatay po kay gaynon sa pagpamati. Sa ngalan ni Ginoo si Kristo. Amen and amen. Salamat. Grace. Play na dito. Hindi na mao. Ay, ay kani, na. Oh, sige, makaripi ko.